Epekto ng paglakas ng habagat sa bansa, mararamdaman na ito simula by August 4 sa darating na Miyerkules nitong darating na weekdays. Pero nanatiling maliit pa rin ang posibilidad ni Dolphin na pumasok ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang mapalakasin nito ang ating habagat na at least hanggang moderate na paglakas sa habagat na magdadala ng malawakang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa timog kalurang bahagi ng bansa simula August 4. Samantala, ang low pressure area na binamatay natin na tropical wave na nag-enhance ng bahagya, ayon kay Pag-asa kagabi, itanaas na nila ito as Tropical Depression Luis, na nagdadala ngayon ng malawakang ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region at inasahang damay ang Calabarzon kasama ang Metro Manila, Central Luzon at silangang bahagi ng Northern Luzon. Magiging maulan din ang ilang bahagi ng Mimaropa, pero mas magiging maulan silang bahagi ng kaluran ng Visayas at katamtaman naman na may maulap na panahon at isolated rain showers naman na iiral sa Kamindanawan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw na ng Agosto 2026. Ang oras sa ating Boss Point ngayong umaga ay alas 11:20 na ng umaga. Well, inaasa natin na magiging maulan na naman tayo dahil bahagyang nagkaroon ng low-level convective circulation. Itong si 94W na ngayon ay itinaas ng hapo kagabi pa, which is pinost natin yan sa ating Facebook page kagabi. Itinaas na ito ni Pag-asa bilang tropical depression na si Luis. Ayan, ito na yung latest report ni Pag-asa na naka-automatic data feed yan sa ating webpage. So, pwede nyo pong bisitahin ang aking webpage na mukhang sa ngayon ay walang topak ang ating webpage. Mukhang walang umaatake na DDoS. Awa naman po ng Diyos. So, hopefully, babisita nyo po para sa mga most detalye at official na report mula sa data feed ni Pag-asa na naka-data feed sa aking webpage. Ayan po, naka-indicate yan dito. At kagabi ay nagre-report na po si Pag-asa ng kanilang Tropical Cyclone Report Assessment mula pa kagabi. Mula nang itaas nila itong si 94W as Luis nga po. So, si Luis na po ang ating ikalabing dalawa o 12 tropical cyclone na po na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi natin inaasahan na matawag pa itong si Luis imbis na dapat kay Dolphin na kapag posibleng sumilip ito sa PAR. So, hindi natin inaasahan na nagkaroon ng upward low dahil nag-hoist kasi siya. Medyo tumambay kasi itong si Luis dito sa may bandang eastern o northeastern part ng Bicol Region dito. Medyo siya dito, tumambay, kaya medyo nagkaroon ng enhanced development. At dahil na rin sa umaabot sa 28 degrees Celsius yung sea surface temperature sa area na yan, kaya nagawa pa niyang magkaroon ng upward low. So nagkaroon ngayon ng circulation dyan, kaya tuluyan nagkaroon ng bahagyang paglakas ng kanyang low level circulated center. At mula sa ating namang dashboard, makikita natin ang malawakang pag-ulan ngayon. Nakikita sa sakop ng Doppler radar imagery. Kitang-kita po ang malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, lalo na dyan sa bahagi po ng Quezon Province, Aurora Region, hanggang bahagi nga po ng Bicol Region. So kung zoom in natin ng malapitan ang ating Doppler radar, so makikita natin dito mga folks ang Doppler radar natin na aktibo so far, courtesy of Pag-asa. Makikita natin yung active Doppler radar ngayon na aktibo ngayon sa silangang bahagi ng Luzon at Bicol Region. Makikita po ang estimated precipitation estimation ay moderate to heavy rain showers ngayon, nakakalat-kalat ngayon dito sa bahagi nga po ng Bicol Region. Kung titingnan natin ang malapitan ay kasama dito ang area ng Kapalonga o most of Camarines Norte, Camarines Sur, hanggang Nagayan at Catanduanes at Sorsogon po yan. Ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, ganon din sa area ng Quezon Province, kabilang na ang Mauban, Quezon, Real, Infanta,
Dingalan, Gabaldon, hanggang pataas na yan ng bandang Baler, Kasiguran, Aurora, hanggang dyan na yan sa may bandang Dinapige, yan, Aurora, at malapit sa boundary ng Palanan, Isabela. Asahan na medyo magkakaroon ng pagtawid ng water vapor dito. Yan, kung itataas natin yung frequency, makita natin umaabot din sa buong Calabarzon area, Central Luzon at Metro Manila ang range nito na outer trough ni Luis. Kaya magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, at least mga light drizzle rain to some moderate rain showers. So hindi naman sobrang violent ang ulan na mararanasan natin, pero halos maghapon magkakaroon tayo ng mga pabugso-bugso na mga light to moderate rain showers dahil sa patuloy na trough ni Bagyong Luis na itinas nga po kagabi ni Pag-asa. Ito po yung reflectivity, makikita natin typically mga light rain showers ang madalas light to moderate lang. Ang madalas iira dito sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon hanggang Bicol region na may ilang heavy rain showers na umaabot dito sa Bicol region, kabilang na ang Catanduanes. Ayun, yung range dito makikita nyo po medyo may mas orange area, umaabot ng at least 50 millimeters ang rainfall. So moderate to heavy rains po ang inaasahan dyan sa bahagi nga po ng Catanduanes, kasama na ang Camarines Norte, Camarines Sur. Madalas nga lang naglalay to moderate dito sa may bandang Camarines Norte. Clusterized po ang heavy rain showers po dyan. So mag-ingat pa rin po sa potential na pagbaha, at ganun din sa ilang bahagi nga po ng Quezon Province na binanggit natin. So ito po yung pinaka-reflectivity na kung saan ay ang mas heavy rain concentration ng ulan dito po sa parte nga po ng Catanduanes at Camarines region. At sa baybayin po ng Aurora region o bandang Isabela na rin, umaabot yung ibang range dito ng ilang moderate and some heavy rain showers. So ingat po sa mga downpour ng ulan ha. Umaabot yan hanggang dito sa dulon-dulo ng Palanan, Isabela na may pag-ulan din sa baybayin. Ingat po sa mga malakasang buhos ng ulan. Pero mapapansin natin magiging maulan din silang bahagi po ng Luzon o Calabarzon area kasama ang Metro Manila, pero mapapansin natin kulay green lang o halos light green to green lamang, na ibig sabihin naglalaro lang between 25 millimeters ang approximation accumulated na magiging ulan po sa atin, yung buhos ng ulan. So malinaw na at least light to moderate lang ang kadalasan na magiging pag-ulan natin sa Metro Manila dito. Yan, hindi yata gumagana yung Doppler radar. Hindi natin sure dahil active naman yung reception dito sa may bandang Olongapo. So malamang gumagana pa rin yung Doppler radar dyan sa may bandang Subic para makita natin ng malinaw yung range na inaabot ng mga light rain shower. So kitang-kita po at napakalinaw sa Doppler radar imagery na kung saan ay mas malakas ang mga buhos ng ulan dito po sa may bandang Bicol region, lalo na sa Catanduanes. Kaya mag-iingat mga folks. Samantala sa ating lightning detection system, may mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat. At least 144 lightning strikes ang nadetect ng ating lightning detection system as of 11:24 o 11:25 AM ngayong umaga. Extreme Northern Luzon ngayon ang may kasalukuyang mga pag-ulan. Activate natin yung pinaka-satellite ng NOAA. Makita po natin sa NOAA ang mga kaulapan nito sa may bandang Extreme Northern Luzon at yung area na kung saan nandito ang presensya ni Luis at yung pinaka-monsoon o surface trap niya na nagpapang-abot sa buong Southern Luzon at Northern Luzon. So kasalukuyang mayroong bagong 13 lightning strikes tayo na pumapasok. So sunod-sunod po nagkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat dyan sa Extreme Northern Luzon, maging sa bandang Bicol region at Central Luzon. Ingat po at nasa 134 lightning strikes na po tayo as of 11:27 ngayong umaga. Ayan, patuloy pa rin tayo nadadagdagan ng dalawa na naman. So 136 na po ang total na lightning strikes natin. So real time po yan na madedetect ng ating lightning detection system. So dahil stable na po yan at pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 75 km yan mula sa amin sa Caloocan. So medyo malayo pa naman at wala masyado sa Metro Manila ang pagkulog at pagkilat sa ngayon. So yung pulsing ng ating lightning detection ay tuloy-tuloy po, lalo na dyan sa bahagi nga po ng bandang Babuyan Islands o Batanes, Copop Islands at Cagayan Valley. Ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. So dahil naasahan na natin ang mga pagkulog at pagkidlat yan at kasabay po ng pag-ulan, nakataas po ang rainfall advisory mula sa DFED Pag-asa. Ang extended forecast po nito ngayong araw hanggang 2 PM daw ngayong hapon. So ibig sabihin, very variable po ang forecast o ibig sabihin mataas daw ang confidence ni Pag-asa. Ang forecast ng rainfall advisory nila hanggang mamayang hapon yan, base na rin sa epekto ng tropical depression
na si Luis. As of 11 o'clock AM, naka-yellow warning na po ang ilang bahagi ng Camarines Norte. Ayan, ilang bahagi po ng Northern Samar, Masbate, Camarines Sur, sa Pamplona, Naga City niyan, kasama na ang San Jose. So, nabanggit na natin yan sa may bandang Bicol region nga po, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At kasama na rin ang ilang bahagi po ng Pili at Goa. So, within 2 to 3 hours naman effectivity niyan. Ingat na lamang sa biglaang downpour, lalo na sa Bicol region. Asahan ang moderate and some heavy rain showers po ang nakataas dyan. So, nakikita-kita naman po sa ating Doppler radar ang sakop nito. So, sa ating Flood Hydrological Center under Flood Advisory, makikita natin yung range ng inaabutan ng mag-ulan. Naka-yellow warning nga po dito sa Camarines Norte. Ayan, naka-yellow warning yan, very obvious naman. Pwede nyo ma-visit po yan sa ating website. So, naka-yellow warning. Ito pong kulay light pink na ito, or parang strawberry red, ay ibig sabihin lamang yan na expecting lamang na maapektuhan ng mga pag-ulan. Pero ang apektado daw na lugar na kulay blue, apektadong lugar po yan, affecting areas yan. Yung area na yan ng Camarines Sur, hanggang dyan na yan sa Sipokot, Siruma, Tanagba, Cabalanga, hanggang Rombon po yan at Limbanan. Yan. Apektado pong lugar, kabilang na ang ilang bahagi sa may bandang Bulan, sa may bandang Sorsogon, dulo, isla ng San Jacinto, yan, sa isla ng malapit sa Masbate Island. Kabilang na ang Masbate, apektado ang area sa Masbate diyan sa may bandang Balingo at Aroroy. Yan, yung area na yan hanggang dyan sa may Mandoon at Milagros. Yan. Pero ang expecting daw na maapektuhan sa rest ng Masbate ang Mobo, Luzon o Dimalsalang hanggang Palanas po yan. So at least meron na tayong idea. Apektado rin ang most of Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, ilang bahagi ng Oriental Mindoro, mula dyan sa may bandang Puerto Galera, Calapan, Baco, hanggang Nauhan po yan. So, apektado din daw ang area na yan ng Oriental Mindoro. Yan. Yan po yung nakataas na rainfall advisory mula sa Data Feed Pag-asa, at sa mga inaasahan naman na localized thunderstorms, nakataas dito sa bahagi nga po ng Zambales. Yan. Expecting na magkakaroon ng mga localized thunderstorms dito sa may most of Zambales area, at kasalukuyan ngayon apektado ng localized thunderstorms daw ang Tarlac sa Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Bamban po. So ingat na naman po kung may mga pagkulog at pagkidlat. Well, double check na rin natin sa General Flood Advisory. Although late na po ito, madaling araw pa po inila ito pinost, pero at least may idea tayo sa may bandang Northern Luzon daw na may possible na pagbaha. The rest, wala naman po, at yun lamang ang inaasa natin ng mga pag-ulan dito nga po sa may bandang Southern Luzon at ilang portions po ng Visayas area na apektado. So sa ating forecast and storm prediction, inaasahan natin hanggang this coming weekdays, Lunes hanggang Martes, magiging overcast pa rin tayo at maulan. Typically partially cloudy at may mga localized thunderstorms pa rin ha. Lalo na dalawang bagyo o tropical systems ang ating binabantayan ngayon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo cold humid tayo ngayon at mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan, at makikita natin sa live CCTV na medyo overcast and gloomy kayo namin. Ayan, nagkaroon ng basa sa kalye ngayon. Nagkaroon kami ng light drizzle rain na buhos mula kanina. Nakatotal kami ng 1.8 mm lamang na total rainfall. Ngayong umaga lamang na medyo bumubuhos-buhos po yung ulan dahil yan sa pinaka-trough ni Tropical Depression Luis na itinaas ni Pag-asa. Sa labas sa presyo na naitala na kay weather station kaninang 5:25 AM, pinakamababa na ang 26.5 degrees Celsius. Pero kahapon, medyo mainit-init pa rin kami at 33.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng patanghaling tapat at 12:29 PM. Meaning, mataas-taas pa rin ang aming heat index kahapon. Pumalo yan ng 45.8 degrees Celsius kahapon po. So since gloomy tayo, wala tayong forecast muna na heat index, pero sa ating PA6 streams in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamainit na outside air temperature na 34.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, stable lamang sila sa 17.8 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. Disregard na po sa Atok Benguet dahil talagang malamig na talaga dyan. Sa Inulan naman ng Diet Camarines Norte, well, grabe ang total rainfall sa kanila na may 70 mm sa total rainfall dahil kahapon pa sila inuulan dahil dito kay Luis.
So malakas pang ulan sa kanila sa Dayat Camarines Norte dahil sila po ang may mataas na average rainfall na collectivity. Until now, naka-yellow warning nga po, di ba? At makita natin sa atin naman sa Caloocan kahapon, wala kaming pag-ulan. Ngayon lamang kami inulan pero light rain showers lang ang total nito at 1.8 millimeters total rainfall. Sa average maximum sustained wind, ang Dagupan naman nakatotal sila ng 18.5 kilometers per hour. So medyo malakas-lakas po yan ha. Pero kumpara sa amin sa Caloocan, 2.2 kilometers per hour lamang ang 1 hour average namin. So lumalabas hanggang 9.3 kilometers per hour lamang ang maximum sustained wind namin na average sa Caloocan. So ibig sabihin hindi masyado malakas o mahangin dito sa amin sa Caloocan. Sa atin namang outside humidity, well, mataas ang concentration natin. Very obvious naman po. Nakita naman ninyo sa ating CCTV snapshots. Very gloomy tayo at cold humid. 88% po at bumaba ng 1% ang ating outside humidity. Pero mataas pa rin yan since 1 hour. At mababa ang ating atmospheric pressure at 1,005 hectopascals dahil malapit sa atin within 500 km lamang itong si Luis. Instead dito, since last hour, kasalukuyang pa-high tide po tayo ngayon. Well, as usual, ay nasa around 1.3 millimeters po ang expected natin na sea level niyan. Kaya mataas pa rin ang pag-alon dyan sa silangang bahagi naman sa lalo na kung saan malapit si Luis. Wag muna tayong pumalaot kung maaari lang. Total linggo naman ngayon, so wala naman sigurong papalaot. Pero sa mga balak maligo ay kung maaari ay yung mga chikiting natin, pakibantayan po. O kahit na sa mga adults dahil medyo delikado pong maligo o pumalaot lalo na sa bandang Bicol region na kung saan naasahan natin na matitindi po ang lakas ng alon dyan. Hindi rin maganda ang ating air quality at 75% moderate na index na air quality. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga at meron tayong particulate matter in 10 particulate matters at 30.92 micrograms per cubic meter. So medyo mataas-taas po at hindi po yan maganda mga folks. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at lulubog po ito mamayang 8:48 PM. At sa ating moonrise and moonset, 87% eliminated na po ito. Na warning gibbous ay mamaya pa po itong gabi magmo-moonrise at 8:48 PM at kinabukasan na po ng umaga ng 8:23 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang Lunes, well, nakataas po ang ating tropical cyclone present. Yan, automatic po yan lumalabas kapag meron tayong mas malapit na tropical cyclone dito sa ating bansa o sa Philippine Area of Responsibility within. So meron tayong maulap na panahon, very as usual na maulan tayo ngayon at 100% chance. Inaasahan din natin ganyan din maranasan natin bukas po yan ng Lunes na may 90 to 94% chance of rain. Highest to lowest temperature expected maglalaro 24 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay naglalaro 23 to 24 degrees Celsius. Samantala sa ating local weather advisory, although madaling araw ito ni Reporting Pag-asa, sa ating dashboard ay ang namataan, ang sentro ni Tropical Depression Luis, yan, C94W po yan, estimated, ay namataan sa layong 315 km east of Dayat, Camarines Norte, na may maximum sustained wind dito na 55 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot hanggang 70 km per hour. Samantala sa tropical cyclone present natin na nagbi-blink-blink ngayon, ibig sabihin malapit na sa ating Philippine Area of Responsibility Range itong outside tropical cyclone. Ito po yung si Dolphin, malapit sa PAR ay as of 3 AM mula kay Pag-asa. Namataan nila ito sa layong 3,410 km. Sa atin, nasa 3,400 something din yung measurement natin kagabi. So 3,410 km east of extreme node Luzon. Ang naging reference point natin yan kagabi ay bandang Itbayat, Batanes. East-northeast naman ang lokasyon. So dito, mga alanganin kasing east-northeast. Kaya sinabi dito east of extreme node Luzon. So silangan ng extreme node Luzon. So lumalabas parang east-northeast din siya. Na may maximum sustained wind na 185 km per hour. Malapit sa gitna yan at bugsong pumapalo ng 230 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward pa rin, stable at 25 km an hour po. So, yun po yung tropical cyclone present natin na kasalukuyang aktibo ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, diretso ngayon tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang malawak na kaulapan na ito sa may bandang extreme node Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng extreme node Luzon. Dahil po sa surface trap nitong si Luis na nagdudulot ngayon ng malawakang pag-ulan
dito nga po sa Cagayan Valley, kasama na ang ilang bahagi ng Tugigaraw, Isabela, pababa na yun ng Aurora, Quezon Province, Calabarzon, syempre damay ang Metro Manila, Batangas, mapalago naman yan, at mas mataas ang pag-ulan ngayon na yellow warning dyan sa mga ng Camarines Norte, at maulan din ang inaasahan the rest ng Bicol Region sa Camarines Sur, Catanduanes, hanggang dulo na yan ng Sorsogon area. Binagit ko na sa inyo kanina yung apektadong lugar, kabilang na ang most of Marinduque, Masbate, Burias Island at Romblon din, at ilang parte ng Oriental Mindoro, di ba, sa may bandang Calapan po yan, nakataas yan, apektadong lugar daw ng possible na mga pag-ulan. So inasa natin ang buong South Luzon, magiging maulan tayo, at least mga light drizzle to some moderate at moderate to some heavy rain showers naman sa parte po ng Camarines Norte at most of eastern sections ng Quezon Province. So magiging maulap naman sa bandang kaluran ng Ilocos Region, pababa ng Benguet, pero asahan din natin ang mga light drizzle rains to some moderate, kabilang na ang Pangasinan, Zambales, pababa ng bandang Olongapo. Expected tayo magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan na may pagkilat at pagkulog pa rin po. So take note na lamang sa inyong mga payong sa mga lalabas. Kasama na ilang bahagi ng northern part ng Visayas na magiging maulan, ang ilang parte ng Panay Island, western portions ng Negros Region, kasama na ang Iloilo, Guimaras, at ilang bahagi nga po dyan sa Bacolod ng Negros Occidental, pababa na yan ng Kabangkalan, kasama syempre ang Sipalay na yan. And then sa may bandang oriental ng Negros Region naman, ang ilang parte pa rin sa katimugan ng Bayawan, Dumaguete at Siquijor area, sa isla ng Siquijor, dyan sa malapit sa katimugang parte ng Cebu. Bagamat nagiging mas katamtaman sa Cebu at Bohol, pero parte ito mostly cloudy tayo at isolated na magiging forecast natin ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog maging sa bahagi ng Leyte at southern part ng Samar. Mostly cloudy ang inaasa natin sa most of Samar region, kabilang na ang Catbalogan, Calbayog, pataas ng Lawag. Magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na mga light to some moderate rain showers and localized thunderstorms ngayong araw, kabilang niya dyan sa bahagi ng Maslugas, San Jose de Buan. At bagamat mas katamtaman sa may bandang Dolores, mababa ng Guian Eastern Samar, hindi mawawala mamayang hapon ng mga afternoon rain showers, lalo na sa bahagi nga po ng Dolores at Oras. Yan, magdala pa rin ng payong just in case sa mga lumalabas ngayong araw. And the rest naman ng Mindanao, magiging maulap tayo mga kalat-kalat lamang na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa may ilang area ng baybay ng Zamboanga del Sur at paligid po dito sa may bandang Lanao del Norte, Lanao del Sur at dito sa kanlurang bahagi na Maguindanao del Norte sa Datubla, Sinsuat. Dala na lang naman ng payong dahil manaka-naka po ang ilang buhos ng ulan po dyan. The rest ng Davao Region at Sorsogon, mostly cloudy po tayo, partly ito mostly cloudy tayo, at madalas isolated rain showers, pero hot humid na panahon ang umiira sa may bandang Bukidnon, ilang bahagi ng Northern Mindanao, Eastern Mindanao, kasama na ang City of Davao at most of Davao de Oro, hanggang dyan sa may bandang Davao Oriental. Partly ito mostly cloudy lang tayo kadalasan na magiging pag-iral sa most of Davao Region, pero bandang hapon asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din sa Zamboanga Peninsula na partly cloudy pero at least mas moderate kayo dyan, kabilang ng Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulu-Sulu po. So sa mga nagtatanong sa mga kababayan natin sa Mindanao, kailan ba nila mararamdaman ang enhanced habagat? Again, estimated natin August 4 po, unang mararamdaman yan sa parte ng Mindanao at Visayas ang paghatak na sa ating habagat. Haslong na lumalapit na dito sa may bandang tip ng hilagang dito sa may bandang tip ng silangan ng boundary ng Philippine Area of Responsibility, yung sentro ni Super Typhoon Dolphin. Dito na natin unti-unting mararamdaman sa katimugan ng bansa ang unti-unting paglakas ng ating southwest monsoon o habagat. Mga araw na mga A4 pa o A5 na mararamdaman natin yung mga pag-ulan dyan sa timog kaluran ng bansa muna, na mas mararamdaman muna sa parte ng Mindanao at Visayas. And then as time goes by ay habang tumatawid dito sa may bandang hilagang parte ng tip ng ating PAR patungo na Okinawa Islands, unti-unti tataas na yan na maapektuhan na maging ang South Luzon at hanggang sa mga bago mag-weekend mararamdaman na rin natin yan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, all the way pataas na yan ng extreme North Luzon hanggang sa susunod na weekend nitong darating na weekend po ha. So ganun po magiging step niyan na piniliwanag ko na sa inyo nan mga nakarang araw po yung magiging daloy po ng enhanced habagat, oras na mararamdaman na natin yan sa katimugan ng bansa.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Again, ito nga pong C94W. Ito sa ating tropical cyclone sector na natiling invest pa rin po ito. Pero mataas na po ang probability nito na maging isang active na low pressure area. Dahil nasa high chance na nga po ito na maging isang aktibong low pressure area, which is kagabi nga po o kahapon pa, binanggit na natin na itinaas na yan yung Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. At sinabi ko nga rin po kahapon na susunod na yan si Pag-asa once magtaas na si Japan Meteorological Agency, which is kagabi lamang na nag-decide si Pag-asa na tawagin itong pangalang Luis. Tapos na makalapit ito dito sa may bandang northeast off coast ng Catanduanes. At dito pa lamang nila dineclare kagabi na maging isang ganap na active low pressure na C94W. So sa ating tropical cyclone sector na natiling invest ito, pero high chance na nga po itong magiging active low pressure area. Bakit invest pa rin siya? Dahil nasa 1,006 hectopascals pa rin as of 8 o'clock AM ang kanyang center air pressure nitong si Luis. May 37 km per hour, malapit sa gitna ang kanyang wind speed in 1 minute at 48 km per hour naman ang kanyang bugso. So, sa ating TC sector, hindi pa kasi siya pumapalo at least 45 o 46 km per hour man lang para makonsidered as low tropical depression. Pero kay Japan Meteorological Agency, dahil 8 hours ahead po kasi ang oras natin sa UTC time, kaya dinadagdag ang 8 hours forecast ng outlook, kaya itinaas as tropical depression. At alam na po ng mga masugid nating follower kung paano nakukompute yan. Ilang beses na natin pinapaliwanag yung kung paano dinadagdag ang 8 oras mula sa UTC time. Siyempre, pagka-ahead po ng 8 oras, nadadagdagan din ng computation yan sa pinaka-tropical cyclone sector ng probability ng maximum sustained wind. So, let's say, ang 1 minute average ito is list of 8 hours. Pag inad mo yan ng 8 hours, napapalo yan sa at least mga 48 to 50 kilometers per hour. At least mga 47 kilometers per hour. So, pasok na yan ang tropical depression kung susundin po ang 8 hours ahead ng computation, which is ginagamit nga po yan ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. Kaya napansin nyo ay nanguna na itinaas yan as Luis. Samantala naman si Super Typhoon pa rin. Ito hoisted itong si Super Typhoon Dolphin. Yan. Nasa malayo pa naman ito kung susukatin natin dahil nagkaroon na rin tayo ng measurement. Ang reference point natin yan ay Itbayat Batanes. Mula sa Itbayat Batanes, ang layo ni Super Typhoon Dolphin sa labas ng PAR ay nasa layong 3,266 km east or east-northeast ng Itbayat Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ito pa lang si Luis. Sa mga gustong malaman kung gaano ito kalayo mula sa Catanduanes, ang layo nito ay nasa around 168 km. Northeast ito ng Catanduanes po. Yan po yung pinaka-tip reference point natin. Kung mula sa Catanduanes, which is yan ang pinakamalapit kasi sa kanya, 166 o 167 km northeast yan ng Catanduanes. Yan ay para kay Luis base sa ating tropical cyclone sector yan. Nakalimutan natin isama. So, yun po, more than 3,600 po ang layo nito ni Super Bagyo na si Dolphin. So, malayo pa ito sa boundary ng PAR. At kung kukunin natin yung distansya niya mula sa Northern Mariana Islands, nasa layo itong 912 km east-northeast ng Northern Mariana Islands. Kumikilos pa rin ito pa west-northwestward sa bilis na 26 km an hour according sa ating tropical cyclone sector. At ang kanyang maximum sustained wind under category 4 Super Typhoon, 232 km per hour, malapit sa gitna, at bugsong pumapalo ng 301 km per hour. So, ang kanyang center air pressure nito, 931 hectopascals na po. At yung kanyang 10-minute average nito, katumbas ng 1 minute, ay 204 km per hour under Super Typhoon category rin, at bugsong pumapalo ng 265 km per hour. Mabilis-bilis po ang pagkilos niya ngayon, west-northwestward at 26 km an hour. Kay Pag-asa, di ba, nasa 25 km per hour po yung movement speed nitong si Dolphin. So, yun.
Yan yung po yung mabilis na ang pagkilos niya. So, inaasahan natin sa susunod na 24 oras. Nariyan na yan, malapit na yan dito sa bandang tip ng hilagang silangan ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility. Pero nandito sa mga isla na yan ng Southern Japan, sa Ogasawara Prefecture yan, yung pinakasentro na tatawirin yan. So, mula sa ating tropical cyclone track combination, ito po yung pinaka-tropical cyclone track combination. Mula kay Luis, mapapansin natin ay within 48 or next 48 hours, lalakas pa ito, posible pa itong mag-tropical storm ayon sa extended outlook ni Pag-asa, then hihina rin agad siya sa tropical depression, and then babalik siya sa pagiging low pressure area within sa susunod na 48-hour period. So halos medyo tatambay siya dito sa bandang silangan ng Bicol region. Yan, mapapansin nyo po yung circulation niya. Yan, medyo tatambay siya dyan, kaya mapapansin nyo po yung kilos niya, mag-west-northwestward muna siya, then bigla itong magre-recurve pa northeast. So medyo nagkaroon ng influence ng galaw, medyo nagkaroon ng damping dito sa pagitan po ng Sierra Madre. So nagkaroon ng parang damping, kaya medyo nag-recurve itong bagyong ito. Malayo naman sa extended outlook ng Google DeepMind, dito medyo maglalandfall daw ito sa may bandang Dinapige. Yan. Well, hindi naman natin mapinpoint yung pinaka-central sea nito, pero at least ito po yung lumalabas na forecast track. Medyo maglalaro pa ito dito sa may bandang Fountain Province. According dito kay Google DeepMind pero kay Pag-asa kasi hindi ito maglalandfall daw. Pero kay Google DeepMind maglalandfall daw. So medyo erratic pa ang forecast nito, hindi sila magkakatugma kasi. At wala pang forecast itong si Joint Typhoon Weather Center mula sa ating tropical cyclone track combination. So maging si Japan Meteorological Agency sa ating data feed, wala pa ring forecast track na lumalabas dito sa ating map, dito sa ating tropical cyclone track combination. Sa ngayon, DeepMind AI pa lamang ang nagpapakita. Yan. Kung double check natin sa forecast and symbol, wala pa rin pong pinapakita. Sky Dolphin pa lamang po, ayan yan. So yan po lang, at makikita rin sa Dolphin ay halos didikit lang ito sa may binang boundary ng PAR. Yan. May mga ibang forecast na posible pa rin itong sumilip sa loob ng PAR, so nanatiling hindi natin inaalis pa rin ang posibilidad na mangyari yan so tutukan pa rin natin. Ito yung tropical cyclone track forecast error para kay Dolphin mula kay Japan Meteorological Agency. Halos didikit lang ito sa pinaka-tip ng boundary ng PAR, pero hindi ito pumasok sa PAR according dito sa latest data feed natin mula kay Japan Meteorological Agency. So ito po yung pinaka-track ni Japan Meteorological Agency. So inasahan nandito na sa dulong tip ng ating PAR by August 5. So mga August 4 po, mararamdaman na natin yung pag-enhance ng habagat dito sa katimugang bahagi ng bansa. Asahan na natin yan. Pero again, moderate lang ang inaasa nating enhance sa bagat, yung epekto natin sa bansa na magdadala ng pag-ulan dito sa timog kanluran ng bansa. So ingat pa rin dahil mga heavy rain showers pa rin po yan ang inaasahan nating pag-ulan po. Hindi nga lang sintindi mula kay Inday dahil malayo naman ang distansya ni Dolphin. Hindi siya masyado malapit. Hindi kagaya ni Inday, nasa loob ito ng PAR nang lumapit dito sa may banang hilagan silangan ng bansa natin. Hindi kagaya ni Dolphin, labas ito ng PAR. So mas malayo. So moderate lamang ang magiging epekto nito habang ito ay kumikilos pa kanluran itong si Dolphin hanggang Wednesday. Papunta ito na Okinawa Islands. Yan. At yung pinaka-extended outlook niya kung i-combine natin, inaasahan tatawid dito ng Okinawa Islands and then lalapit dito sa may banang silangan ng China, halos malapit sa Shanghai. Or posibleng mag-Shanghai talaga itong tutumbukin ni Dolphin. So, yun po yung inasa natin at ito naman yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center mula sa ating bagong pinablish na tropical cyclone track ni Joint Typhoon Weather Center. Ayan, ito pinaka-latest niya. Makikitang maliit na rin ang tsansa niya na pumasok o sumilip ng PAR. Yan. So, walang masyadong epekto sa bansa, pero paiirali ng paglakas ng ating habagat. Yan. So, ang oras sa Pilipinas niyan, mga August 5. August 5 din. Yan.
Mga August 4, nandito na yan sa malapit sa bindang PAR. Dito, palalakasin na yung ating habagat. Ramdam niya ng mga taga Mindanao at Visayas. And then, by August 5, mas malapit na sa pinakadulong tip. Ito siya. So, dito, ayon kay Joint Typhoon Weather Center, mula Super Typhoon, bababa raw ito sa Typhoon category. So, mukhang bahagyang hihina itong si Dolphin habang papunta ito sa may bandang Okinawa Islands. So, mapapansin natin, medyo humihina-hina siya dahil nga po continuous ang kanyang eye wall replacement. Ayan, patuloy pa rin ang kanyang eye wall replacement center. So, yan na po talaga yung pinaka-peak niya. So, papalit-palit lang yung eye wall replacement niya at hanggang naglalaro lamang siya sa Category 4 Super Typhoon. Then, mula Category 4 Super Typhoon, bigla itong bababa. Then, lalakas. Ganun-ganun lang mangyayari sa kanya. Kasi yun na po yung pinaka-maximum na ilalakas niya. So, sa mga hindi nakakalama, pwede nyo po i-download yung KML file sa mga mahilig gumamit ng Google Earth. Yan, pwede nyo po ma-download yan. Automatic yan, nag-update yan the more na nag-update yung ating webpage. SMAP. Yan. Para sa may mga Google Earth, pwede nyo po makita yan. At least, ito na po, medyo mas okay na po itong ating ginawa. Yan. So, meron na tayong parang Joint Typhoon Weather Center version ng ating Tropical Cyclone Track na katulad kay Joint Typhoon Weather Center. Para malaman natin yung epekto ng stronger quadrant. So, yung lower, kung ang direksyon ng bagyo ay pakanluran, so yung lower right quadrant ay nandito. Yan. Yung lower right, ito po yan. Ito po yung magiging upper right. Take na po sa direction ng bagyo ha. And then yung upper left and then lower left. Yan. So makikita natin ang banda rito ang may pinakamalakas na hangin. Yung bugso ng hangin dito sa may bandang lower left. At medyo mahina dito sa may bandang lower right pala. At pinakamahina dito sa may bandang lower left at upper left. So medyo ligtas tayo ng konti. Ang malakas lang na upwell ng bugso na hangin dito sa bandang lower left ng bagyo. Kung saan ang direction ng bagyo, doon din po yung positioning ng ating quadrant sa nasusundin po natin. Yan. So yan po yung pinaka-designated niya at may idea na po tayo kung ano yung magiging mas epektado. Ang most of southern part ng Japan. Lalo na Okinawa Island. So pag lumapit ito ng bandang Zhejiang, China, ay apektado ng mas matinding upwelling ng lakas ng hangin ang Shanghai. So, ang mga Pilipino natin na nakatira sa Shanghai ay mag-iingat na po, maghanda-handa na po dahil malakas po ang impact ng hangin sa inyo dyan. Oras na lumapit na bago mag-weekend itong si super bagyong si Dolphin. So, i-discard na natin sa at least sa mga kababayan natin na gustong makita pa rin yung mga multiple tropical cyclone forecast track. Kompleto po tayo dyan, mga folks. At ito po yung pinaka-spaghettios para kay Dolphin. Natiling super typhoon pa rin ito within next 24 hours. Yan, hanggang 2 days. Then maglalaro ito sa category 3 to category 4 super typhoon. Yan. So maglalaro-laro pa rin siya. Then medyo bahagyang bababa ito sa Category 3 typhoon na in 3 days. Siguro nandyan na yan dito sa may bandang malapit na dito sa tip ng ating PAR. Gaya nga po dito, bahagya nga pong hihina itong si Dolphin. Malamang mas mababa ang sea surface temperature na dyan. Dito kasi medyo mas mainit. Pero pagdating dito sa may bandang southern Japan, medyo lumalamig o nababawasan po yung init ng sea surface temperature. So, asahan natin medyo hihina rin po yung kanyang maximum sustained wind. Pero, huwag natin i-underestimate kahit mag-typhoon yan, malakas pa rin ang range ng kanyang maximum wind gale niya na. Lalo na yung pinaka-gale wind niya sa gitna, mas malakas po yung impact pa rin yan. Lamalagpas pa rin ng 120 km per hour yan. So, delikado pa rin ha. At yun po yung pinaka-latest natin at ito naman yung pinaka-forecast ensembles. Yan, wala pang ensemble para kay Luis pero kay Dolphin ay halos significantly, halos dikit lang ito sa may pinakadulong tip ng ating PAR. At halos hindi talaga nakikitaan na sisilip ito ng PAR. Bagamat hindi pa rin natin niruled out yan dahil malayo pa naman ang bagyo sa ngayon. Kaya maaari pa rin magbago yan anytime. Ito naman yung DeepMind AI ensemble para kay Dolphin.
Yan, silipin natin, i-load natin. Ayan, ito kay DeepMind, meron siyang forecast track. Kasi pinakita ko sa inyo, kumpara kay Pag-asa ay hindi ito magla-landfall. Pero kay DeepMind, magla-landfall daw ito. Ayan, i-dark mode natin ha, satellite dark mode para makita. Ayan, magla-landfall daw ito sa may bandang Aurora or bandang Isabela. Ayan, maglalaro ito dito sa may bandang Mountain Province. Well, tingnan natin. Medyo erratic pa talaga at hindi magkapareho kay Pag-asa. However, ito po yung magiging forecast track ni Luis at ito naman yung forecast track para kay Dolphin. Mapapansin natin, halos yung mean track ni Dolphin hindi nakikitaan na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And then, tatawirin ito ang buong Okinawa Islands and then mag-i-Eastern China ito na halos tamaan ng rekta ang Shanghai, China. So, yan po yung pinaka-ensemble forecast mula kay Google DeepMind AI at ganun din kay Luis. Mapapansin kay Luis hanggang tropical depression lang talaga maglalaro itong si Luis. Walang nakikitaan na yung further outlook kay Luis na magto-tropical storm daw ito. So maglalaro lang siya hanggang tropical depression. Hanggang sa ito'y siguro mag-low pressure area ito bago lumayo dito sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. Depende kung magpapatuloy ang kanyang sirkulasyon. Pero at least malinaw hanggang tropical depression lang ang ilalakas ni Luis. Well, at least may idea na tayo mga folks. At mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa mga empirical computer models ng mga iba't ibang weather agencies, makita po natin ang galaw nitong si Dolphin, Super Typhoon Dolphin. Nasaan nga natin ay dadaan nito ng bandang Okinawa Islands. Nag-refresh po yung file. Yan, so makita natin na kikilos ito pa Okinawa Islands sa pagdating ng mga August 4 o 5. Then tatawarin nito papuntang Shanghai, na which is paghandaan po ng Taiwan at ng Shanghai ang paglapit nitong si super bagyong si Dolphin. Samantala sa mga oras na yan, ipopost natin mga bandang August 4 or 5 ay mararamdaman na ng mga taga Visayas at Mindanao ang epekto sa hatak sa ating habagat. Pero kung mapapansin nyo po, medyo moderate lang ang epekto. Magkakaroon tayo ng mga moderate and heavy rain pa rin pero hindi singbagsik ng mga nakaraang bagyong dumaan. Yan, buti na lamang mas malayo ang distansya nitong si Dolphin. So magkakaroon pa rin tayo ng habagat rains. Ayun, kitang-kita naman po maging ang Metro Manila daw at Southern Luzon at Visayas mula sa kanluran. Makakaranas tayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po na maapektuhan at may bago nga pong namamataang bagong low pressure area na naman dito sa bandang silangan ng Guam. Gaya nga po na sinabi natin 3 hanggang 5 bagyo ang posibleng mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. At makita natin mayroon na namang sumusunod na empirical na tropical cyclone pero dito ay masyadong maaga pa. Pero mapapansin natin mayroon ng low pressure area na magpakaroon ng paghatak sa pinaka-trough dito sa bandang dagat Pasipiko natin. So magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na hatak sa ating habagat at magkakaroon ng mga pag-ulan mula sa kanluran ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Yan, kasama ang Metro Manila niyan. Mga August 4 or 5 na po yan magsisimula. Kitang-kita naman po yan sa forecast track ni ECMWF na yan. Wala naman sa AI ensemble, makita po natin na epekto ang Moose of Luzon ng hatak sa habagat. Ganoon din sa baba ng Southern Luzon. Pero hindi tayo direktang maapektuhan ng sentro ng bagyong si Dolphin. Naliban na nga lang po itong epekto ni Luis na magpapaulan sa atin sa Metro Manila, ilang bahagi ng Southern Luzon. Mula naman sa pinaka-global spectral model mula sa data feed din ni Japan Meteorological Agency cooperated with Pag-asa, makita natin ang paghatak sa ating habagat. Malinaw naman po na by August 4, atras natin by August 4, malapit yan sa pinaka-tip ng ating PAR ay makakaranas na tayo ng enhanced habagat mula sa bandang Southern Luzon, Visayas at ilang portion ng Mindanao area. Ayan yung flow ng hangin na yun. So magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa kanluran ng bansa muna na mas maapektuhan tayo ng moderate and some heavy rain showers. And then as time goes by po, by August 5 and August 6, mararamdaman na natin yan sa buong Southern Luzon kasama na ang Metro Manila at bandang Visayas pa rin. Ayan o. Yan. Kitang-kita naman po paano tinatawid ng enhanced habagat ang buong Southern Luzon, Visayas at bandang Northern Mindanao niyan pagdating ng August 5 o August 6. Habang dinalapit nito o habang tatawirin nito ang banda Okinawa Islands this week. Yan, kitang-kita naman po yan hanggang August 7 po. Nariyan na yan sa may bandang Baybayin
ng Okinawa Island. So sila ngayon ang mas maapektuhan ng matinding bagsik ni super typhoon na si Dolphin. Samantala tayo sa Pilipinas ay ang pag-enhance naman ng habagat ang mas maapektuhan tayo, lalo na kasama ang Metro Manila, syempre South Luzon at Visayas. So malinaw naman po na yun lang magiging strike probability natin, at mula sa pinaka-strike probability natin, wala tayong latest impact na report. So wala po tayong strike probability, at mula sa pinaka-mean sea level pressure ay ganun din na nakikitaan. Pero dito kay Japan Meteorological Agency halos dikit na dikit sa paro, kaya hindi pa rin talaga natin inaalis ang posibilidad na pwede pa itong sumilip sa loob ng Philippine Area of Responsibility pa. Marami pa talagang pwedeng magbago kay Dolphin. So tingnan natin. Pero again, just in case sumilip yan sa loob ng park, kahit saglit na saglit lang, matatawag pa natin sa bagyong Maymay yan. Kung sakali lang ha, kung sakali lang. So dahil itinawag ng Luis itong C94W, so Maymay na ang kasunod niyan kung sakaling sumilip kahit saglitan lang si Dolphin sa darating nga po na August 5. So mga Wednesday nga po yan. Binanggit na natin yan, mga Wednesday talaga yan. Dito medyo dadaan sa pinaka-tip dulo ng ating PAR. Yan, sa darating na Tuesday o Wednesday. Yan po. And then kikilos ito pa Okinawa Islands by August 7 onwards na yan, then pa Shanghai, China. So yan lamang po ang magiging epekto sa atin sa Pilipinas. Enhance habagat lang po talaga, at wala na pong iba for now. So kamusta natin yung ating water dam, dahil nag-report tayo kahapon tungkol sa sitwasyon para kay Angat at Magat Dam. At dahil August 2 na nga po, ay i-report natin yung huling record mula noong full of month of July. Yan, balikan natin yung month of July mga folks, at makikita natin na medyo naka-recover bago matapos ang month of July itong si Angat Dam. Yan. Ito po yung kay Angat Dam, at ito yung kay Magat Dam. Papapansin ninyo, dumausdos yung level ni Angat till July 26, and then nagkaroon tayo ng mga madalas na pag-ulan starting mga July 29, at naka-recover at least kahit papano itong si Angat Dam. Mula sa pinakamababa nito na 150.85 meters, naka-recover ito ng 154.53 meters. Mula sa pagiging 150.85, naging 154.83 meters ito since July 30. Pero below critical level pa rin po siya sa 180. Pero kahit papano medyo nasupplyan ito ng tubig kahit papano, so medyo nakasupply kahit papano. Pero under critical o below critical pa rin po siya ha. Yan. Naibsan lang kahit papaano, kaya lang hindi pa po sapat yung level na recover na tubig sa kanya. So yan po yung pinaka assessment natin. Pinost na natin yan sa Facebook page kahapon para sa water dam level ni Angat at Magat Dam. Yan, at least bago matapos ang month of July, bahagyang naka-recover yung dalawang dam na ito. Pero syempre bad news pa rin na natiling way below critical level pa rin yung kanyang water reservoir. So for the month of August, ngayong month, tingnan natin kung nakaka-recover pa rin yung dalawa, kung patuloy na tumataas. Well, constant o stationary lamang sila. 155 kahapon, then 155 yun, parehong 155. So, tingnan natin. Wala pa yatang update. Ito yung August 2. So, hindi pa nag-refresh yung ating file. Pero tingnan natin dito. Yan. So, kahapon, August 1 pa rin yung record niya. So, walang latest record ang data feed natin para kay Angat at Magat Dam. Well, tingnan natin pag nag-update po yan ngayong araw. So, wala pa tayong latest update para sa dalawang dam na ito. Yan, wala pa tayong August 2. So wala pang nagbago. Well, tingnan natin. Pero makita natin yung total na water level for the month of July. Nakita naman po natin na mahagyang naka-recover ito bago matapos ang buwan ng July. Pero well, hindi pa rin good news dahil hindi pa rin po sapat yung naging mga pag-ulan ng nakarang araw para mabawi yung critical levels niya. At least kahit paano naka-recover ito ng ilang metro. At least mga 8 meters din. At tingnan natin kung 8 meters ba yung na-recover sa kanya. Balikan natin yung month of July. Isin natin yung kaipot, lamesa, since constant.
Yan. So, ito yung pinaka-critical, 150.85, then naging 154. So, halos mga 3 metro, o 4 na metro halos ang nai-recover sa kanya. So, konti lamang yung na-recover niya, and then hanggang sa 4 na metro nga po ang nai-recover sa kanya. Nung huling araw ng July 31, 155 and then minus 150. So, mga 4 na metro ang nai-recover sa kanya kahit papano. So, 4 meters po ang nadagdagan sa kanya kahit papano. So, okay na rin yun. Kaya lang bad news pa rin. Nanatili pa rin na way below critical pa rin yung water level niya. Dahil dapat umabot ito sa 180 meters dapat. Bumalik sa pagiging 180 meters. Yan. Kasi whole month of July talagang way below critical na talaga yung water level niya. Ayan o. So, yan o. Below 168 nga po yung water level niya o. Below 168 pa rin. Na supposed to be dapat nasa level o hindi siya bumaba ng 180 meters. Kay Magatam naman ay 178.7 meters naman dapat yung pinaka-critical level. So, yun po. Kulang pa rin o hindi pa rin po sapat yung kanyang water level. So, sa atin namang mga ilog, medyo mataas lang o rising. Mukhang wala naman tayong rising na ilog so far, ayon sa data feed ng water level map ni Pag-asa. Samantala sa ulat lindol, well, madaling araw, nagkaroon ng teleseismic earthquake na na-detect ang aking seismometer. Kaninang madaling araw ito, mga 3:15 AM ng madaling araw. Mukhang teleseismic ito, malayo. Hindi natin sure kung sa Mindanao yan, pero tingnan natin dito kay PBOX kung merong malakas na pagyanig. Wala, dahil magnitude 4.0 lang ito na may 8 km depth. Nagaram ito 2:59 AM ng madaling araw. Pero yung teleseismic na na-detect na ating seismograph ay 3:15 ng madaling araw. So, double check natin yan sa real-time world seismic monitoring. Mga 3:15 AM daw ito na record. Tingnan natin yung mga malalakas. Wala. Dito mga 4:02, 3:10. Sa bandang Kyushu, Japan. Ang mukhang mga sa Kyushu, Japan. Yan, magnitude 5.2 po ito na may 26 km depth. Medyo nag-swaying ito kanina. Mga 3:10 AM ng madaling araw. So, dito yan at nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 3:15 AM. Mga after 5 minutes, dumating ito sa Metro Manila yung secondary wave ng lindol dito sa Kyushu, Japan. May magnitude 5.2 po ito na may epicenter depth of 26.2 kilometers po. Yan. Oras natin sa Pilipinas yan, 3:10 AM na ng August 2. Yan. August 2 yan. August 2. Oras sa atin sa Pilipinas. So, yun po. At double check natin kung merong tayong na-miss ng malakas na pagyanig. Wala. Kyushu, Japan lang talaga ang pinakamalapit na oras na na-detect ng ating seismograph, ng ating seismometer. Yan, Kyushu, Japan. Ito Kuril Islands, masyado naman tong malayo. So, yun lang, Kyushu, Japan at Kuril Islands. Ang alas 8 na yun ng umaga. So, yun lamang po. At yun lang pinakamalapit na lindol na naitala natin mula sa Kyushu, Japan. After 5 minutes, nag-arrive ito sa Luzon, sa Metro Manila na detect ng ating seismograph, mga 3:15 AM na po ng madaling araw. Base dito sa ating seismometer, mga folks. At narito naman natin tiniday the weather forecast para sa ikalawang araw na ng Agosto 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw na ng August 2, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report at saan natin na magiging gloomy tayo sa halos maghapon na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog bunsod na rin ng trough ng tropical depression na si Luis. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.